Galing sa mahirap na pamilya si Aliana. Simpleng construction worker at tindera sa palengke ang kanyang mga magulang. Kaya't walang sinayang na oras at panahon si Aliana para gumaan ang kanilang buhay. Nag-aral ng mabuti at nakatapos sa kursong business management. Anak ko, masayang-masaya kami ng tatay mo dahil nakatapos ka na ng pag-aaral. Saad ng nanay niya. Nay, ito na po ang simula ng ating pangarap. Dahil nakatapos na ako, mag-iipon naman ako ng pampuhunan upang makapagpatayo po tayo ng sariling negosyo. Masayang sagot naman ni Aliana. Anak, sa pagdeterminasyon mong yan, hindi malabong mangyayari talaga. Kaya ang suporta namin ng tatay mo ay palaging nasa iyo. Sabay yakap kay Aliana. Naku, Nay, magkakaiyakan pa yata tayo eh. Tara na nga pong kumain habang mainit pa tong pansit at siguradong masarap to. Ani Aliana. Oo nga anak, ikaw talaga. Sagot naman ng nanay mo. Masayang kumain ang mag-anak ng araw na yon at halos walang paglagyan ang saya ng mga ito. Kinabukasan naman ay kaagad na naghanap ng trabaho si Aliana at pansamantalang nag-apply sa isang fast food chain. Dahil graduate ng business management, ay kaagad namang sumabak sa training bilang supervisor ng fast food na iyon. Good luck on your first day of training. Bati naman ang manager ng fast food. Thank you po ma'am. Kinakabahan po ako eh. Sagot ni Aliana. Kayang-kaya mo yan. Sagot naman ng manager. Hindi nahirapan sa trabaho si Aliana dahil paglipas lamang ng 6 na linggo, finally, ay isang ganap na siyang supervisor sa fast food chain. Congrats, Ma'am Aliana! Bati ng mga crew. Salamat. Huwag kayong mag-alala. Sama-sama tayong magtatrabaho dito. Walang lamangan. Dahil pantay-pantay lang tayo. Saad ni Aliana. Yan ang gusto namin sa iyo, Ma'am. Napakabait niyo po. Sagot ng crew. Ngumiti na lamang si Aliana at saka bumalik na sa trabaho. Istrikta at mabait si Aliana, lalo na sa labas ng trabaho. O anak, nakauwi ka na pala. Kumusta ang araw mo? Tanong ng tatay niya. Okay naman po, tay. Alam niyo po ba, isang supervisor na po ako sa fast food ngayon. Masayang sagot ni Aliana. Talaga anak? Aba, congrats! Napakagaling talaga ng anak ko. Kayang-kaya mo yan. Go lang ng go palagi ah. Sagot naman ng tatay niya. Opo tay, palaging magiging pantay sa lahat ng tao tulad ng pangangaral niyo po. Yan, dapat anak, para wala kang matatapakang ibang tao. Masayang pagsang-ayon ng tatay niya. Maya-maya naman, ay dumating na ang nanay niya. Galing sa supplier na kinukunan nito ng paninda sa palengke. Nay, tulungan ko na po kayo sa dala niyo. Sabay kuha sa mga bitbit nito. Naku, salamat anak ha. Ang sakit na nga ng likod ko eh. Sagot naman ang nanay niya. Sabi ko naman po sa inyo, Nay, huwag na po kayong magtinda. May trabaho na po ako ngayon at supervisor na po ako, Nay. Talaga ba, Aliana? Wow, sabi ko sa iyo eh. Kayang-kaya mo yan. Ang galing talaga ng anak ko. Sagot naman ang nanay niya. Kaya nga po, Nay, dito na lang kayo sa bahay. Huwag na po kayong magtinda. Naku anak, alam mo namang hindi ako sanay na nasa bahay lang. Sa unang sweldo ko po, gamitin niyo sa pagbubukas ng tindahan dito. Para nasa bahay na kayo, pero hindi kayo naiinip. Suwestyon naman ni Aliana. Aba, oo nga anak, maganda yan. Salamat ng marami, ngayon pa lang. Sabay yakap sa anak. Kaya nga po tay, Nay, unti-unti lang po tayo at makakaipon din po ako para sa hotel na gusto kong ipatayo. Ani Aliana. Oo anak, ilang taon pa lang, magkakaroon ka rin yan. Masayang sagot ng nanay niya. Napaka-supportive mo talaga, Nay. Kaya love na love kita eh. Ani Aliana. O parinin na nga kayong mag-ina. Kumain na tayo ng hapunan. Masarap ang niluto ko ngayon. Yaya naman ng tatay mo. Andiyan na po, tay. Maupo na kayo.
at ipaghahain ko na kayong dalawa ng mga prinsesa ng buhay ko. Masayang sabi ng tatay niya. Aba nay, mukhang nagpapalakas ata si tatay ah. Pilyong sabi ni Aliana sa nanay niya. Oo nga anak eh. Naku, talaga yung tatay mo. O eto, kain ng kain. Hindi pa yung kanin ha. Kumain ng marami para makapagpahinga ng maayos. At bukas, panibagong araw na naman. Saad naman ng tatay niya. Mabilis pa na lumipas ang araw, buwan at taon, ay malaki-laki na ang naipon ni Aliana. Ngunit balak niya na munang dagdagan pa ito para sa hotel na ipinapangarap niyang ipatayo. Tinulungan naman siya ng may-ari ng fast food na pinagtatrabahuhan niya, kaya't napabilis ang negosyo niya. Aliana, kanina pa kita hinahanap. May offer kasi ako sa iyo. Ani owner ng fast food. Yes sir, kayo po pala. Bati naman ni Aliana. Well, alam kasi namin dito na you're planning to have your own business. A hotel, right? Panimula ng owner. Yes sir. Pero nag-iipon pa po ako and may contract din naman po ako dito sa inyo, sir. Sagot ni Aliana. Yes, and that's why I'm offering you help. Pauutangin kita ng pera and pwede mong bayaran in a year so makakapag-start ka na. Halos 5 taon ka na rin dito at alam kong napakaayos ng trabaho mo. Walang reklamo akong narinig sa nagdaang mga taon na yan. Kaya you deserve na magkaroon ng hotel na pinapangarap mo. Masayang sabi ng owner. Talaga po, sir? Tutulungan niyo po ako? Naku, sobrang thank you po. Huwag po kayong mag-alala at babayaran ko po yan. Hindi ko po tatakasan, sir. Sobrang ganda po ng offer niyo. Salamat po talaga. Sagot naman ni Aliana. Welcome, Aliana. And thank you sa serbisyo mo dito sa fast food ko. At dahil sa malinis at maayos na pagmamanage mo dito, tumaas ang standards ngayon para sa susunod na supervisor. Nakangiting sabi nito. Kayo talaga, sir. At thank you po. Dahil po dito sa pagtatrabaho ko sa fast food chain, no, natulungan ko yung mga magulang ko. At makaipon na rin po kami kahit papano. Kaya maraming salamat din po. Sagot ni Aliana. Pagkatapos ng usapan ng dalawa, ay kaagad na nagpirmahan para sa perang uutangin niya. At kaagad na nagpaalam sa kanyang mga kasamahan. Nakakalungkot at nakakaiyak. Halos pero ganun talaga. Nay, nakakalungkot po. Bukas, hindi na ako papasok sa trabaho. Nakakamiss din po. Malungkot na sabi ni Aliana. Anak, ganun talaga. May bago kang sisimulan. Magiging inspirasyon mo sila ngayon para mapagtagumpayin mo naman ang kasalukuyan. Payo ng kanyang nanay. Salamat po, Nay. Kaagad namang napasimula ni Aliana ang hotel na itatayo niya. Nakakita ng magandang lokasyon. Ganun din ang magagaling na architect at engineer. Nakaplano ang hotel na matapos ng 2 taon, kaya't masusi talagang napag-aralan ng buong plano. At dumating na nga ang araw na pinakahintay ni Aliana, ang pagbubukas ng hotel na pinangalanan niyang Dream Hotel. Nay, tara na po sa hotel. Ngayon po ang blessing at soft opening din po. Masayang sabi ni Aliana. Ay, ngayon na ba yun anak? Wow, tara na at tatawagin ko lang ang tatay mo. Ani ng kanyang nanay. Sige po, Nay. Mauna na po ako doon. Antayin ko po kayo ni tatay ha. Ani Aliana. Sige anak, at magbibihis pa rin naman kami. Ani nanay niya. Mabilis at kabog na kabog talaga ang opening ng hotel. At talagang bumigda sa mga tao. Dahil unang linggo pa lang, ay dinagsa talaga sila ng mga parokyano. At halos full na lahat ng room. Kaunti ang staff, kaya kinailangan niyang mag-hire. Kasabay din ito, ay isa rin siya sa staff sa sariling ng hotel. Napaka-hands-on kasi niya. Kaya't marami sa mga baguhan ang hindi nakakakilala sa kanya. Hi Miss, bago kami dito. Saan po ang employee's office? Tanong ng babae.
na may kasamang isang grupo ng babae at lalaki na mukhang mga bagong staff sa hotel niya. Ah, kanan lang kayo. May makikita kayong brown na door. Yun na yun. Iwan lang ang gamit at makakapag-start na ng trabaho. Paliwanag niya. Okay. Mataray na sagot ng mga ito na wala man lang pagpapasalamat sa kanya. Let's see your attitude. Napasabi ni Alyana sa kanyang sarili. Nagpatuloy naman si Alyana sa trabaho at palaging lipa sa pagkain at panay ang overtime nito. Ano ba yung babae na yan? Sobrang kinakarir ang pagiging staff. Saad ng baguhang staff. Oo nga, baka papalit sa may-ari nitong hotel. Sabay tawa na naman ng iba pang mga kasama nito. Masyado siyang mapapel, no? Sabat ng isa pang bagong staff. Well, hayaan niyo siya na gumawa ng mga trabaho natin. Total, mukhang papalit na mayora eh. Sa kabilang banda naman, ay nakikita ni Alyana ang tawanan ng mga ito. Ngunit, pinagwalang bahala na lamang din. Isang beses pa nga, nang marami ang turistang nag-check-in dito, pwede bang paki-accommodate yung ibang turista habang mahaba yung pila sa pag-check-in nila? Pakiusap naman ni Alyana sa mga ito. Ay, sorry magbe-break time na kami eh. Kayang-kaya mo na yan. Sabay tawanan na naman ng mga ito. Hindi na nagsalita muli si Alyana, but this time, nagpatawag na siya ng meeting sa kanyang secretary pagsapit ng gabi. Sir ma'am, kindly wait lang po ha. Marami po kasing talagang check-in ngayon. But we will assure you po na nakapagpahinga kayo ng maayos in your room. Ani Alyana. Okay, thank you. Sagot ng turista. Nang sumapit naman ang gabi at halos lahat ay nasa room na, ay saka naman gaganapin ang meeting. Sino naman kaya ang may-ari nito? At ngayon pa lang natin siya mag-meet. Saad ng bagong staff. Oo nga, curious tayo. Let's see who he or she is. Sabat ng isa pa. Nang makumpleto na ang lahat ng staff, ay saka nagsalita ang sekretarya. Good evening everyone. Nagpatawag ng urgent meeting si ma'am. And for the issues na napapansin niya lang naman yung pag-uusapan mamaya. Pakihintay na lang po, parating na siya. Saad ng secretary. Maya-maya naman ay dumating na si Alyana. Habang naglalakad patungo sa upuan, ay naglakihan naman ang mga mata ng bagong staff dahil sa nakita nila. Good evening sa lahat. This meeting is very important because I noticed some issues na need i-resolve agad. And by the way, thank you sa mga dati kong employee na hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago at mas lalong pinagbubutihan ang kanilang trabaho. Para naman sa mga bagong staff, I think need ayusin ang attitude nyo. Dahil nakita ko lahat ng pag-uugaling meron kayo, wala kayong malasakit sa trabaho at ganon din sa mga kasamahan nyo. Hindi ba tama ako? Well, let me first introduce myself to everyone. My name is Alyana and I am the owner of Dream Hotel. Pakilala ni Alyana. Tumungo ang mga ito at saka naman humingi ng tawad. Sorry po ma'am, hindi po namin alam na kayo pala po yung boss namin. Babaguhin na po namin yung attitude namin. Huwag niyo lang po kaming tanggalin sa trabaho ma'am. Patawad po. Saad ng mga ito. Well, hindi naman ako ganun kasama para tanggalin kayo. Pero kailangan nyo maintindihan. Ang pag-uugali ng mga staff sa mga customer natin ay dapat maayos. At alam nyo ang responsibilidad. Tulad ng nakita nyo ng ilang araw na panay ang pag-overtime, pero wala sa inyo ang tumulong sa akin. Sana ngayon ay mabago nyo na ang ugali nyo. Kaya't i-assign ko sa iyo sa lahat ng comfort rooms at paglilinis ng pool. Make sure na magiging maayos ang trabaho nyo. Isang mali nyo lang, this time, magtatanggal ako. Madiing sabi ni Alyana. Kaagad namang nagpaalam si Alyana
at mabilis na nilisan ang lobby. Inobserbahan naman kinabukasan ni Aliana ang mga baguhan. Padaan-daan lamang siya nang batiin siya ng mga ito. "Good morning po, ma'am," ani staff. "Morning," tipid na sagot niya. "Ma'am, gusto po ulit sana namin humingi ng tawad. Salamat po sa pangalawang pagkakataon na ibinigay niyo po," ani staff. "Okay lang. Kahit patunayan yung deserve niyo yan," ani Aliana. "Yes, ma'am," sagot ng mga ito. Hindi naman nagtagal. Pagkaraan ng isang buwan, ay malaki ang pinagbago ng mga ito at kasundong-kasundo ang mga dating staff niya. Dahil doon, ay nag-treat si Aliana ng lunch sa kanyang staff. Masayang nagkainan at nagkwentuhan ng mga ito. "Thank you, Ma'am Aliana," sabay-sabay na sabi ng mga staff. "Welcome. Kayo pa ba? Basta maayos ang trabaho at magkakasundo kayo, masaya na ako doon. Keep up the good work at family relationship natin, ha?" Masayang sabi ni Aliana.